Leviticus chapter 11, ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Inutusan ng Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na lumalakad sa lupa na biyak ang kuko, at nginunguyang muli ang kinain nito. Pero huwag ninyong kakainin ng mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito pero hindi naman biyak ang mga kuko katulad ng kamelyo at kuneho. Huwag din ninyong kainin ang baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguyang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruming hayop ang mga ito. Huwag kayong kakain ng karne ng mga ito o hihipo ng mga patay na hayop na ito. Pwede ninyong kainin ng mga isda sa dagat o tubig tabang na may mga palikpik at kaliskis, pero huwag ninyong kakainin ng mga walang palikpik at kaliskis. At huwag din kayong hihipo ng mga patay na isdang ito. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga isdang ito. Huwag ninyong kakainin ng mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak at paniki. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ibon na ito. Pwede ninyong kainin ng mga kulisap na lumilipad at gumagapang na may malalaking paa sa paglundag, katulad ng balang, kuliglig at tipaklong, pero huwag ninyong kakainin ng iba pang mga kulisap na lumilipad at gumagapang. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ito. Huwag kayong hihipo ng bangkay ng hayop na hindi biyak ang kuko at hindi inginunguyang muli ang kinain nito. Huwag din kayong hihipo ng bangkay ng mga hayop na apat ang paa at may kukong pangkalmot. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Ang sino mang makahipo ng bangkay nila ay dapat maglaban ng kanyang damit, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na gumagapang katulad ng daga, bubwit, butiki, tuko, bayawak, buwaya, bubuli at hongyango. Ang sino mang makahipo ng mga bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang bagay na mahulugan ng patay na katawan nito ay magiging marumi, maging ito yari sa kahoy, tela, balat o sako at ginagamit kahit saan. Ito'y dapat hugasan ng tubig, pero ituturing pa rin na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag ang palayok o banga ay nahulugan ng patay na hayop na ito, ang lahat ng laman sa loob nito ay marumi na, at ito'y dapat nang basagin. Ang lahat ng pagkain na nilagyan ng tubig na mula sa bangang iyon ay marumi na, at marumi na rin ang anumang inumin na nasa bangang iyon. Ang alinmang mahulugan ng patay na katawan ng mga iyon ay magiging marumi. Kapag ang nahulugan ay pugon o palayok, ituring ninyong marumi iyon at dapat basagin. Ang batis o balon na mahulugan ng kanilang patay na katawan ay mananatiling malinis, pero ang sino mang makahipo ng patay na katawan na iyon ay magiging marumi. Ang alinmang binhi na mahulugan nito ay mananatiling malinis, pero kung ang binhi ay nakababad na sa tubig, ang binhing iyon ay magiging marumi na. Kung mamatay ang alinmang hayop na maaaring kainin, ang sinumang humipo nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang kukuha at kakain nito ay dapat maglaban ng kanyang damit, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na gumagapang dahil kasuklam-suklam ito. Ang anumang gumagapang sa pamamagitan ng kanyang tiyan o apat na paa o maraming paa dahil iyon ay marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa mga ito, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at kayo'y magpakabanal, dahil ako'y banal. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto para ako'y maging Diyos ninyo. Kaya dapat kayong mamuhay ng banal, dahil ako'y banal. Sa pamamagitan ng mga tuntuning ito tungkol sa lahat ng uri ng hayop, ibon at isda, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi, ang pwede at hindi pwedeng kainin. Leviticus chapter 16. Ang seremonya sa araw ng pagtubos. Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron, nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises,
Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong ulap sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan. Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya at pagkatapos isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen. Pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turba na linen at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng 2 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 1 lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ihahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos, kukunin niya ang 2 kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa 2 kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel. Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel, ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon. At sa kanya pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Leviticus chapter 18. Ang mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga sumusunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito ay magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek, dahil iyan ay paglapastangan ng aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay tuturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo. At kahit ang lupain ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalhan ko ng mga salot ang lupain iyon para sila'y magsialis doon. Pero kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawain iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupain iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain iyon, paalisin ko rin kayo sa lupain iyon
katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sino mang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain ito ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Leviticus chapter 19. Iba't ibang kautusan. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahen nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. At ang sino mang kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin at huwag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubusan. Huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan, dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, iyon nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi, at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya, gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa iisang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Pero wag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng toldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng 3 taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karneng may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ng inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o
magpuputol ng inyong balbas, at huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako, ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw, dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakipag-usap sa kaluluwa ng mga patay, dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang niyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan, at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili, dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Leviticus chapter 20. Mga parusa sa mga kasalanan. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ang sino man sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos-Diyosang si Molek ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko ang taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan, sapagkat dahil sa paghahandog niya ng kanyang anak kay Molek, dinungisa niya ang lugar na pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong iyon ay hinahayaan ninyo sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molek. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin, at magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay kinakailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilalapastangan niya ang kanyang ama. Kaya siya at ang babae ay dapat patayin. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang amay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin dahil masama ang kanilang ginawa. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat siyang patayin pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahiyan kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwanang dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inilalagay niya sa kahiyan ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid,
Inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. At dahil masama ang ginawa nila, mamamatay silang dalawa na walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo, para roon kayo manirahan. Ang mga taong paalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamang ito. At dahil dooy, itinatakwil ko sila, kaya huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila. At ayon na rin sa aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain. Ibibigay ko sa inyo ang lupain iyon na maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbawal ko. Kayo'y magpakabanal dahil ako, ang Panginoon ay banal. At kayo hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Leviticus chapter 22. Ang mga handog sa Panginoon. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako, ang Panginoon. Ang sino mang anak ni Aaron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon ay hihipon ng handog para sa akin, ngunit siya'y itinuturing na marumi, ay hindi na makapaglilingkod bilang pari. Ako, ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat, o may sakit na tulo o nakahipo ng anumang bagay na marumi dahil nadikit ito sa patay o nilabasan ng binhi o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaliko na, pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop, dahil kapwa ginawa ninyo ito. Kayo ituturing na marumi. Ako, ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambayan lang ang makakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain nito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa. Pero maaaring kumain ang inyong aliping binili o ipinanganak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Pero kung siya ay nabiyuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa at wala silang anak, at muling tumira sa kanyang ama, sila'y maaaring kumain ng pagkaing tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ang kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain ito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa akin. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, sa lahat ng mga Israelita pati na sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Kung ang iaalay ay handog na sinusunog bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ang kailangan ay lalaking baka o tupa, o kambing na walang kapintasan para tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog ng may kapansanan dahil hindi ko iyon tatanggapin. Kung ang handog para sa mabuting relasyon sa akin ay inialay bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ito'y kailangang baka, tupa o kambing na walang kapintasan.
upang ito'y tanggupin ko. Huwag kayong maghahandog sa akin ng bulag, may bali, may sugat, o may sakit sa balat. Huwag ninyo itong ialay sa altar bilang handog sa akin sa pamamagitan ng apoy. Pero, maaari kayong mag-alay ng handog na kusang loob na baka o tupang bansot o may kapansanan ng isang bahagi ng katawan. Pero, hindi ito maaaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Huwag kayong maghahandog sa akin ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Huwag ninyong gagawin iyon sa inyong lupain. Huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin dahil hindi ko iyon tatanggapin. Ang bagong ipinanganak na baka, tupa o kambing ay dapat manatili sa kanyang ina sa loob ng 7 araw. Pero mula sa 8 araw, maaari na itong ialay sa akin bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Huwag ninyong ihahandog ng sabay sa isang araw ang baka o tupa at ang kanyang anak. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. At dapat ninyo itong kainin sa araw ding iyon ng paghahandog at huwag kayong magtitira hanggang sa kinabukasan. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon. Leviticus chapter 23. Mga espesyal na araw ng pagsamba. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga. May 6 na araw kayo para magtrabaho. Pero sa 7 araw ay magpahinga kayo, dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba, dahil ito ang araw para purihin ng Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampalsa ay mga natatanging upang magtipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. At sa 15 araw ng buwan ding iyon, magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw ang pistang ito at sa mga araw na iyon, ang tinapay na kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. At sa 7 araw, huwag kayong magtatrabaho, sa halip ay magtipon nga kayo at sumamba sa Panginoon. Ang pista ng pag-aani. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, ihandog ninyo sa kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin ninyo ito sa pari sa susunod na araw pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. Kasama nito, maghandog din kayo ng 4 na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. At 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Manghandog ito sa pamamagitan ng apoy at ang mabangong samyo nito'y makalulugod sa Panginoon. Kung hindi pa kayo nakapaghahandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito may sariwa o binusa o nilutong tinapay. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Pagkatapos ng 7 linggo mula sa araw na
kayo'y naghandog ng mga binigkis na ani, muli kayong magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinikis ng unang ani ninyo. Ito'y sa ika-50 araw, ang araw pagkatapos ng ika-7 araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay 2 tinapay na bawat isa ay gawa sa 4 na kilo ng magandang klaseng harina na may pampalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itinataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdala rin kayo ng 7 lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapansanan, 1 batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Ihahandog ninyo ang mga ito bilang handog na sinusunog, kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog ito para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 2 tupa na tig-1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari sa presensya ng Panginoon ang 2 tupa at ang handog na mula sa unang ani. Ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayong magtatrabaho sa araw ding iyon, kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid at huwag na ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubayan na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pista ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Sa unang araw ng ika-7 buwan, magpahinga kayo para alalahanin ng Panginoon. Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo para sumamba sa Kanya. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ang araw ng pagtubos. Ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ding iyon ay araw ng pagtubos. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon, kundi magtipon kayo sa pagsamba sa Panginoon na may pag-aayuno at pag-aalay ng handog sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa inyong mga kasalanan sa Panginoon na inyong Diyos. Ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Papatayin ng Panginoon ang sino mang magtatrabaho sa araw na iyon. Kaya, magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng ika-9 na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang pista ng pagpapatayo ng mga kubol. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol at ito'y ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw. Sa unang araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa ika-8 araw, hindi rin kayo magtatrabaho kundi muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng inyong pagtitipon. Iyon ang itinakdang espesyal na mga araw na magtitipon kayo para sumamba sa Panginoon at para mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dapat magdala kayo ng mga handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at mga handog na inumin. Ang mga handog na ito ay kinakailangang ihandog ninyo sa itinakdang araw ng paghahandog nito. Ipagdiwang ninyo ang itinakdang mga araw na ito bukod pa sa lingguhang araw ng pagpapahinga na ginagawa ninyo. At ang mga handog na ito ay dapat ninyong ialay dagdag sa inyong mga kaloob. Mga handog para tuparin ang isang panata at handog na kusang loob na iniaalay ninyo sa Panginoon. Tungkol naman sa pista ng pagtatayo ng mga kubol,
Ipagdiriwang ninyo ito para parangalan ang Panginoon mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan. Pagkatapos ng anihan, ipagdiwang niyo ito sa loob ng 7 araw. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa ika-8 araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagandang bunga ng mga punong kahoy, mga dahon ng palma, mga mayayabong na sanga ng puno sa lambak, at kayo'y masayang magdiwang sa presensya ng Panginoon, ninyong Diyos sa loob ng 7 araw. Ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa ika-7 buwan, bawat taon para parangalan ng Panginoon. Sa loob ng 7 araw, lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng inyong mga anak na pinatira ng Panginoon na inyong Diyos ang inyong mga ninuno sa mga kubol nang sila ay inilabas sa Ehipto. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang tungkol sa mga itinakdang pagdiriwang sa pagsamba sa Panginoon na sinabi ni Moises sa mga Israelita. Leviticus chapter 24. Ang mga ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinikang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan para patuloy itong magninga sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang mga tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos. Magluto kayo ng 12 pirasong tinapay na ang bawat isa ay gawa sa 4 kilo ng magandang klaseng harina. Pagkatapos, ilagay ninyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng 2 hanay, 6 ang bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay. Dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito'y tungkulin ninyong mga Israelita magpakailanman. Ang mga tinapay na ito ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar doon sa tolda, dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon, at ito'y para sa kanila magpakailanman. Ang parusa sa panlalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa. May isang tao noon na ang ama ay isang Ehipsyo at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina niya ay si Shelomit, na anak ni Dibri na mula sa lahi ni Dan. Siya ay nakipag-away sa isang Israelita roon sa kampo at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala nila siya kay Moises at ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin. At ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magtapong ng kanilang mga kamay sa ulo niya bilang patunay na siya'y dapat managot. At pagkatapos, babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sino mang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot at dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Ang sino mang pumatay ng tao ay dapat ding patayin at ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinaktan ng sino man ang kanyang kapwa, kailangang saktan din siya katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buto ng iba, babaliin din ang buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya.
Ang sinumang makapatay ng hayop ng iba ay dapat niya itong palitan. Ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito ay para sa inyong lahat, katutubong Israelita man o dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang taong iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kampo at binato ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Leviticus chapter 25, ang taon ng pamamahinga ng lupa. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid tuwing ikapitong taon, para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani. Pero sa ikapitong taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga niyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain. Ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Tuwing ika-49 na taon, sa ika-10 araw ng ikapitong buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trompeta sa buong lupain. Ang ika-50 taon ay ituring ninyong natatanging taon dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito na taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukirin at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng may ari-ariang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo, sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupain iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titirhan, at hindi kayo mawawala ng pagkain dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ikapitong taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ika-6 na taon upang maging sagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa ika-8 taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ika-6 na taon at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ika-9 na taon. Huwag ninyong ipagbibili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa, dahil ang lupain ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung mahirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupain kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, at saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain.
Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatiling ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya ng walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapadirang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng isang taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng isang taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angka nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhay ng kanyang sarili, tulungan niyo siya, katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin niyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan niyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahan kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis na kahirapan ng inyong kapwa Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, huwag ninyo siyang pagtrabahuhin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak at mapapa sa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko. Kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto. Kaya huwag ninyong ipagbibili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos. Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari din kayong bumili ng mga dayuhang naninirahang kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping nabili ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo. At maaari nyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay ipinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahang kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, tiyuhin, pinsan, o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maaari din siya mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kikwentahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang naglingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa. At ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya ay binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangang ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganitong paraan, maaari pa rin siyang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya, hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman. Dahil
Alipin ko kayo. Ako ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Leviticus chapter 26. Ang gantimpala sa mga masunurin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato o batong may larawan para sambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya, gigiik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghasik. Kaya, magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar, at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban at papatayin niyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100, at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Ingatan ko kayo at pararamihin para matupad ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani, na hindi pa nauubos sa lalagyan, hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo, at patuloy akong magiging Diyos ninyo, at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para wag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Ehipto. Binalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya. Ang parusa sa mga sumusuway. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin, at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya, ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ang inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban at kayo'y sasakupin nitong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila, tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mababangis na hayop at papatay nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain, kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakakain nga kayo pero hindi kayo mabubusog.
At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan, at itatakwil ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at mga sambahan, at hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan na gigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod, at pangangalatin ko kayo sa mga bansa. Habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar, makakapagpahinga na ang inyong lupain, sapagkat noong nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi ninyo ito pinagpahinga kahit nasa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makapagpapahinga na ito habang nasa ibang lugar kayo. Kayong mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar ay padadalan ko ng labis na pagkatakot. At kahit na kaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandara pa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban. At ang matitira sa inyo'y unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangang paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin, at para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban. Di ko kayo lilipulin na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Ehipto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako. Ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita roon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Leviticus chapter 11, ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Inutusan ng Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na lumalakad sa lupa na biyak ang kuko, at nginunguyang muli ang kinain nito. Pero huwag ninyong kakainin ang mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito pero hindi naman biyak ang mga kuko katulad ng kamelyo at kuneho. Huwag din ninyong kainin ang baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguyang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruming hayop ang mga ito. Huwag kayong kakain ng karne ng mga ito o hihipo ng mga patay na hayop na ito. Pwede niyong kainin ng mga isda sa dagat o tubig tabang na may mga palikpik at kaliskis, pero huwag ninyong kakainin ng mga walang palikpik at kaliskis. At huwag din kayong hihipo ng mga patay na isdang ito. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga isdang ito. Huwag ninyong kakainin ng mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila,
ibong dumadagit ng isda, tagak at paniki. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ibon na ito. Pwede niyong kainin ang mga kulisap na lumilipad at gumagapang na may malalaking paa sa paglundag, katulad ng balang, kuliglig at tipaklong. Pero huwag ninyong kakainin ang iba pang mga kulisap na lumilipad at gumagapang. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ito. Huwag kayong hihipo ng bangkay ng hayop na hindi biyak ang kuko at hindi inunguyang muli ang kinain nito. Huwag din kayong hihipo ng bangkay ng mga hayop na apat ang paa at may kukong pangkalmot. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Ang sino mang makahipo ng bangkay nila ay dapat maglaban ng kanyang damit, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na gumagapang katulad ng daga, bubwit, butiki, tuko, bayawak, buwaya, bubuli at hongyango. Ang sino mang makahipo ng mga bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang bagay na mahulugan ng patay na katawan nito ay magiging marumi, maging ito yari sa kahoy, tela, balat o sako at ginagamit kahit saan. Ito'y dapat hugasan ng tubig, pero ituturing pa rin na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag ang palayok o banga ay nahulugan ng patay na hayop na ito, ang lahat ng laman sa loob nito ay marumi na, at ito'y dapat nang basagin. Ang lahat ng pagkain na nilagyan ng tubig na mula sa bangang iyon ay marumi na, at marumi na rin ang anumang inumin na nasa bangang iyon. Ang alinmang mahulugan ng patay na katawan ng mga iyon ay magiging marumi. Kapag ang nahulugan ay pugon o palayok, ituring ninyong marumi iyon at dapat basagin. Ang batis o balon na mahulugan ng kanilang patay na katawan ay mananatiling malinis, pero ang sino mang makahipo ng patay na katawan na iyon ay magiging marumi. Ang alinmang binhi na mahulugan nito ay mananatiling malinis, pero kung ang binhi ay nakababad na sa tubig, ang binhi iyon ay magiging marumi na. Kung mamatay ang alinmang hayop na maaaring kainin, ang sinumang humipo nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang kukuha at kakain nito ay dapat maglaban ng kanyang damit, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na gumagapang dahil kasuklam-suklam ito. Ang anumang gumagapang sa pamamagitan ng kanyang tiyan o apat na paa o maraming paa dahil iyon ay marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa mga ito, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at kayo'y magpakabanal, dahil ako'y banal. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto para ako'y maging Diyos ninyo. Kaya dapat kayong mamuhay ng banal, dahil ako'y banal. Sa pamamagitan ng mga tuntuning ito tungkol sa lahat ng uri ng hayop, ibon at isda, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi, ang pwede at hindi pwedeng kainin. Leviticus chapter 16. Ang seremonya sa araw ng pagtubos. Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron, nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing, sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong ulap sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan." Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya at pagkatapos isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen. Pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turba na linen at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng 2 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 1 lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ihahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos, kukunin niya ang 2 kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa may pintuan ng toldang tipanan.
At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel. Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel, ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon. At sa kanya pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Leviticus chapter 18. Ang mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga sumusunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito ay magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon, dahil baka anak o apo mo iyon, at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek, dahil iyan ay paglapastangan ng aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay tuturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain, dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo. At kahit ang lupain ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalhan ko ng mga salot ang lupain iyon para sila'y magsialis doon. Pero kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawain iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupaing iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing iyon, paalisin ko rin kayo sa lupaing iyon, katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sino mang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain ito ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo, para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili, katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Leviticus chapter 19. Iba't ibang kautusan. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahen nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito,
Hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. At ang sino mang kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay wag na ninyong ituring na kababayan. Kung mag-aani kayo, wag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin at wag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubusan. Wag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan, dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, iyon nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi. At huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya, gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa iisang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Pero wag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng toldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng 3 taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karneng may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ng inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. At huwag din ninyong susugatan ng inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ng inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw, dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakipag-usap sa kaluluwa ng mga patay, dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang niyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili, dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal.
Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Leviticus chapter 20. Mga parusa sa mga kasalanan. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ang sino man sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos-Diyosang si Molek ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko ang taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan sapagkat dahil sa paghahandog niya ng kanyang anak kay Molek, dinungisa niya ang lugar na pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong iyon ay hinahayaan ninyo sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molek. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay kinakailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilalapastangan niya ang kanyang ama. Kaya siya at ang babae ay dapat patayin. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang ama ay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin dahil masama ang kanilang ginawa. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat siyang patayin pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahiyan kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwanang dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inilalagay niya sa kahiyan ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. At dahil masama ginawa nila, mamamatay silang dalawa na walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo, para roon kayo manirahan. Ang mga taong paalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamang ito. At dahil dooy, itinatakwil ko sila, kaya huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila. At ayon na rin sa aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain. Ibibigay ko sa inyo ang lupain iyon na maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbawal ko. Kayo'y magpakabanal dahil ako, ang Panginoon ay banal. At kayo hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Leviticus chapter 22. Ang mga handog sa Panginoon.
Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, "Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako ang Panginoon." Ang sino mang anak ni Aaron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon ay hihipo ng handog para sa akin, ngunit siya'y itinuturing na marumi, ay hindi na makapaglilingkod bilang pari. Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat, o may sakit na tulo o nakahipo ng anumang bagay na marumi, dahil nadikit ito sa patay, o nilabasan ng binhi o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaliko na, pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop, dahil kapwa ginawa ninyo ito. Kayo ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambayan lang ang makakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain nito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa. Pero maaaring kumain ng inyong aliping binili o ipinanganak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Pero kung siya ay nabiyuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa at wala silang anak, at muling tumira sa kanyang ama, sila ay maaaring kumain ng pagkain tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ang kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain ito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa akin. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, sa lahat ng mga Israelita pati na sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Kung ang iaalay ay handog na sinusunog bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ang kailangan ay lalaking baka o tupa, o kambing na walang kapintasan para tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog ng may kapansanan dahil hindi ko iyon tatanggapin. Kung ang handog para sa mabuting relasyon sa akin ay inialay bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ito ay kailangang baka, tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog sa akin ng bulag, may bali, may sugat, o may sakit sa balat. Huwag ninyo itong ialay sa altar bilang handog sa akin sa pamamagitan ng apoy. Pero, maaari kayong mag-alay ng handog na kusang loob na baka o tupang bansot o may kapansanan ng isang bahagi ng katawan. Pero, hindi ito maaaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Huwag kayong maghahandog sa akin ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Huwag ninyong gagawin iyon sa inyong lupain. Huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin dahil hindi ko iyon tatanggapin. Ang bagong ipinanganak na baka, tupa o kambing ay dapat manatili sa kanyang ina sa loob ng 7 araw. Pero mula sa 8 araw, maaari na itong ialay sa akin bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Huwag ninyong ihahandog ng sabay sa isang araw ang baka o tupa at ang kanyang anak. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. At dapat ninyo itong
Kainin sa araw ding iyon ng paghahandog at huwag kayong magtitira hanggang sa kinabukasan. Ako, ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Ako, ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan, at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon. Leviticus chapter 23. Mga espesyal na araw ng pagsamba. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga. May 6 na araw kayo para magtrabaho, pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo, dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba, dahil ito ang araw para purihin ng Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampalsa ay mga natatanging upang magtipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. At sa ika-15 araw ng buwan ding iyon, magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw ang pistang ito at sa mga araw na iyon, ang tinapay na kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. At sa ika-7 araw, huwag kayong magtatrabaho, sa halip ay magtipon nga kayo at sumamba sa Panginoon. Ang pista ng pag-aani. Kapag naraon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, ihandog ninyo sa Kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin ninyo ito sa pari sa susunod na araw pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. Kasama nito, maghandog din kayo ng 4 na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. At 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Manghandog ito sa pamamagitan ng apoy, at ang mabangong samyo nito'y makalulugod sa Panginoon. Kung hindi pa kayo nakapaghahandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito may sariwa o binusa o nilutong tinapay. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Pagkatapos ng 7 linggo, mula sa araw na kayo'y naghandog ng mga binigkis na ani, muli kayong magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinikis ng unang ani ninyo. Ito'y sa ika-50 araw, ang araw pagkatapos ng ika-7 araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay 2 tinapay na bawat isa ay gawa sa 4 na kilo ng magandang klaseng harina na may pampalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itinataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdala rin kayo ng 7 lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapansanan, 1 batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Ihahandog ninyo ang mga ito bilang handog na sinusunog, kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog ito para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 2 tupa na tig 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari sa presensya ng Panginoon ang 2 tupa at ang handog na mula sa unang ani.
Ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayong magtatrabaho sa araw ding iyon, kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid at huwag na ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubayan na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pista ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Sa unang araw ng ikapitong buwan, magpahinga kayo para alalahanin ng Panginoon. Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo para sumamba sa Kanya. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ang araw ng pagtubos. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ding iyon ay araw ng pagtubos. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon, kundi magtipon kayo sa pagsamba sa Panginoon na may pag-aayuno at pag-aalay ng handog sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa inyong mga kasalanan sa Panginoon na inyong Diyos. Ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Papatayin ng Panginoon ang sino mang magtatrabaho sa araw na iyon. Kaya, magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng ikasyam na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang pista ng pagpapatayo ng mga kubol. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa ika-15 araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol at ito'y ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw. Sa unang araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa ika-8 araw, hindi rin kayo magtatrabaho kundi muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng inyong pagtitipon. Iyon ang itinakdang espesyal na mga araw na magtitipon kayo para sumamba sa Panginoon at para mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dapat magdala kayo ng mga handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at mga handog na inumin. Ang mga handog na ito ay kinakailangang ihandog ninyo sa itinakdang araw ng paghahandog nito. Ipagdiwang ninyo ang itinakdang mga araw na ito bukod pa sa lingguhang araw ng pagpapahinga na ginagawa ninyo. At ang mga handog na ito ay dapat ninyong ialay dagdag sa inyong mga kaloob. Mga handog para tuparin ang isang panata at handog na kusang loob na iniaalay ninyo sa Panginoon. Tungkol naman sa pista ng pagtatayo ng mga kubol, ipagdiriwang ninyo ito para parangalan ang Panginoon mula sa ika-15 araw ng ikapitong buwan. Pagkatapos ng anihan, ipagdiwang nyo ito sa loob ng 7 araw. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa ika-8 araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagandang bunga ng mga punong kahoy, mga dahon ng palma, mga mayayabong na sanga ng puno sa lambak, at kayo'y masayang magdiwang sa presensya ng Panginoon, inyong Diyos sa loob ng 7 araw. Ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa ika-7 buwan, bawat taon para parangalan ng Panginoon. Sa loob ng 7 araw, lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng inyong mga anak na pinatira ng Panginoon na inyong Diyos ang inyong mga ninuno sa mga kubol nang sila ay inilabas sa Ehipto. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang tungkol sa mga itinakdang pagdiriwang sa pagsamba sa Panginoon na sinabi ni Moises sa mga Israelita. Leviticus chapter 24. Ang mga ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita.
Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan para patuloy itong magninga sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takip-silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang mga tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos. Magluto kayo ng 12 pirasong tinapay na ang bawat isa ay gawa sa 4 na kilo ng magandang klaseng harina. Pagkatapos, ilagay ninyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng 2 hanay, 6 ang bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay. Dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito'y tungkulin ninyong mga Israelita magpakailanman. Ang mga tinapay na ito ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar doon sa tolda, dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon, at ito'y para sa kanila magpakailanman. Ang parusa sa panlalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa. May isang tao noon na ang ama ay isang Ehipsyo at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina niya ay si Shelomit, na anak ni Dibri na mula sa lahi ni Dan. Siya ay nakipag-away sa isang Israelita roon sa kampo at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala nila siya kay Moises at ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin. At ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magtapong ng kanilang mga kamay sa ulo niya bilang patunay na siya'y dapat managot. At pagkatapos, babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sino mang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot at dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Ang sino mang pumatay ng tao ay dapat ding patayin, at ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinaktan ng sino man ng kanyang kapwa, kailangang saktan din siya katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buto ng iba, babaliin din ang buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya. Ang sino mang makapatay ng hayop ng iba ay dapat niya itong palitan. Ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito ay para sa inyong lahat, katutubong Israelita man o dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang taong iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kampo at binato ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Leviticus chapter 25, ang taon ng pamamahinga ng lupa. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid tuwing 7 taon, para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani. Pero sa 7 taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa,
mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga niyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain. Ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Tuwing ika-49 na taon, sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trompeta sa buong lupain. Ang ika-50 taon ay ituring ninyong natatanging taon dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito na taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukirin at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng may ari-ariang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo, sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupain iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titirhan, at hindi kayo mawawala ng pagkain dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ika-7 taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ika-6 na taon upang maging sagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa ika-8 taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ika-6 na taon at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ika-9 na taon. Huwag ninyong ipagbibili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa, dahil ang lupain ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung mahirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupaing kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, at saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatiling ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya ng walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapadirang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng 1 taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng 1 taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angka nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili
dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhay ng kanyang sarili, tulungan niyo siya, katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin niyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan niyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis na kahirapan ng inyong kapwa Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, huwag ninyo siyang pagtrabahuhin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak at mapapa sa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko, kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto, kaya huwag ninyong ipagbibili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos. Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahang kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping nabili ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo. At maaari nyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay ipinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahang kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, tiyuhin, pinsan, o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maaari din siya mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kikwentahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang naglingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa. At ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya'y binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangang ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganitong paraan, maaari pa rin siyang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya, hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman. Dahil alipin ko kayo, ako ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Leviticus chapter 26. Ang gantimpala sa mga masunurin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato o batong may larawan para sambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya, gigiik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghasik. Kaya, magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain
kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar, at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban at papatayin niyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100, at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Ingatan ko kayo at pararamihin para matupad ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani, na hindi pa nauubos sa lalagyan, hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo, at patuloy akong magiging Diyos ninyo, at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para wag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya. Ang parusa sa mga sumusuway. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ang inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban at kayo'y sasakupin nitong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila, tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mababangis na hayop at papatay nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain, kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakakain nga kayo pero hindi kayo mabubusog. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay ninyong Diyos-Diyosan, at itatakwil ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at mga sambahan, at hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan na giiba ng inyong mga bayan at mga lungsod, at pangangalatin ko kayo sa mga bansa. Habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar, makakapagpahinga na ang inyong lupain, sapagkat noong nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi ninyo ito pinagpahinga kahit nasa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makapagpapahinga na ito habang nasa ibang lugar kayo.
Kayong mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar ay padadalan ko ng labis na pagkatakot. At kahit na kaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandara pa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban. At ang matitira sa inyo'y unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas, at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangang paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan, dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin, at para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban. Di ko kayo lilipulin na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Ehipto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako. Ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita roon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises.